Thank you mga kaibon. Mabilisang shoutout muna tayo bago tayo magsimula. Shoutout po dito kay Sir Oliver Mactal. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Roberto Pamintuan. At pinapa-shoutout ni Sir yung mga mag-iibon daw ng Dap-Dap Bamban Tarlac. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Kaagapay. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Jobanica Nencia ng Surigao City. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Mian Amokes. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Frank Aguilar ng Binangonan. Shoutout po sa inyo, sir. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At pinapa-shoutout po si Ma'am Maripe Salvador. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout dito kay Jobert Casal JTV ng Longos, Kalayaan, Laguna. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. Thank you mga kaibon. Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video mga kaibon, ang pag-uusapan natin yung naging tanong sa akin ng kaibon natin. Meron kasi tayong isang kaibon na nagtatanong po sa akin at humihingi po ng advice. Ito kasing tinatanong ni sir sa akin, patungkol po ito sa mga alaga niya. Meron daw kasi siyang marami na alaga na fisher. Halos hindi raw niya maibenta. Kapag pinopost daw niya, halos wala naman na pumapansin. Kung meron daw pumansin, halos hingiin na daw ang presyo. Kaya humihingi sa akin ng advice si sir kung ano ba ang pwede niyang gawin para kahit papano maibenta niya yung mga fisher niya para daw mabawasan at maging less daw po sa patuka. Mga kaibon, hindi lang naman ang ibibigay ko ditong advice para kay sir. Para din po ito sa lahat ng kaibon natin na nag-aalaga ng mga ibon, lalong-lalo na po kagaya ng mga fisher. Alam kasi natin na medyo talaga bumaba yung presyo ng mga fisher. Ang may papayo ko po, kung meron po kayong pwedeng bentahan na mga pet shop, mas maganda ibenta nyo po doon sa mga pet shop. Kahit po medyo mababa ang kuha, okay lang po yan. At least mabawasan po yung pakainin and then makabili rin po ng pampatuka doon sa mga naiwan. So halimbawa po, meron mga pet shop dyan sa malapit sa lugar po ninyo, itanong-tanong ninyo kung gusto nilang kumuha ng maramihan para po kahit papano maibenta po ninyo para mabawasan po yung patukain po ninyo sa ibunan. Kung meron po kayong mga proven na breeder na fisher, ito po ang pwede kong maipayo para po kahit papano maibenta natin ng medyo mataas ng konti yung mga fisher natin. Halimbawa, meron kayong mga proven na breeder na fisher. Ngayon, ang gawin po ninyo, turuan po ninyo maging foster parent po yan. Kapag kasi po naging foster parent yan na magaling, pwede po ninyo yan maibenta sa presyo na medyo mataas ng konti. Halimbawa, meron kayong mga 10 or kaya naman 5 na proven. So, yung 5 yon, for example, turuan po ninyo na maging foster parent. Sa pagturo kasi ng pagiging foster parent, hindi rin po kasi yan madali. Hindi rin po yan biglaan. Sinasanay rin po, kumbaga training din po yung ibon para turuan maging foster parent. Ito po ang dapat nating gawin kung gusto natin magturo ng mga fisher natin na gagawing foster parent. For example po, wala silang itlog. I-try nyo pong lagyan ng itlog na for example, yung itlog na ilalagay po ninyo, impertail, para hindi po masayang. For example po, wala silang itlog, ngayon nilagyan nyo ng itlog na impertail.
Tingnan ninyo yung breeder po ninyo na fisher kung papasok ba sa loob ng nest box para limliman. Kapag nilimliman po ng hen yung nilagay ninyo na infertile na itlog, tapos wala silang itlog, naglimlim sila doon kusa sa nilagay ninyong itlog, isa na po yan sa sinyales na pwede nating gawin foster parent. For example, nilagyan po ninyo ng dalawa na infertile, nilimliman, hindi pinisa or hindi tinabunan, pwede nyo na po yan lagyan mga 3 days or 4 days ng mga itlog na fertile. For example, sa loob ng 4 na araw mula nang nilagay mo yung itlog doon, hindi po niya yung binasag, hindi po niya yon tinabunan, bagkos po nilimliman po niya, pwede na po yan lagyan ng mga itlog na fertile. For example, tinanggal po ninyo yung infertile na itlog doon, pinalitan po ninyo ng fertile na itlog. For example, naglagay kayo ng fertile na itlog 4. Ngayon, nilimliman yung 4 at napisa, binuhay po yung inakay, pwede na po yan gawing foster parent. So yan na po ang pwede nating gawing foster parent. Kapag nabuhay po nila yung mga inakay, pwede na po yung gawing foster parent dahil po kahit wala silang itlog, nililimliman nila yung itlog na nilalagay po ninyo, pwede na po yan gawing foster parent, lalo po kung binuhay yung mga inakay. Kapag po nabuhay lahat yung inakay, tapos kumuha uli kayo ng mga itlog na fertile, nilagay po uli ninyo doon, tapos nilimliman po uli and then binuhay yung mga inakay, pwede na po ninyong ibenta yung breeder ng yan as a foster parent. I-post po ninyo, ibenta po ninyo, baka mayroong naghahanap ng magaling bumuhay na pamoster. So yan po, pwede po yan maibenta kahit papano sa medyo mataas na presyo ng mga fisher dahil po magaling po yan na pamoster. So yan po ang dapat nating gawin. Kung meron tayong mga fisher dyan sa ibunan po ninyo, hindi rin naman lang na ibebenta ng medyo mataas yung presyo kahit papano, ito na lang po ang tanging paraan, mga kaibon. Ito na lang po ang tips ko na maituturo ko po sa inyo na ma-out ninyo yung fisher po ninyo na kahit papano meron pa rin konting value. So ganyan na lang po ang gawin po natin. Kung sino man ang mga kaibon dito na nanonood na merong mga alaga na fisher na halos hindi maibenta-benta, ito po ang tanging paraan na dapat ninyong gawin para po maibenta po ninyo ng kahit papano merong value. So yan po ang tamang pagturo, pagtraining ng mga ibon na gusto nating gawin pamoster. Halimbawa, naglagay kayo ng itlog, binasag, tinabunan, so hindi po karapat dapat maging foster parent po yan. Pero kapag nilagyan nyo ng itlog, hindi niya tinabunan, hindi niya binasag, bagkos nilimliman, so yan po, senyalis po yan na pwede nating gawing pamoster. So doon sa kaibon natin na nagtanong kay Sir, so sana po nagkaroon po kayo ng konting kaalaman at idea. Pasensya na po kayo sir dahil ito lang po ang tanging maitutulong ko po sa inyong tips. Hindi lang po ito para sa inyo sir, para din po sa lahat ng kaibon natin na nanonood na nakakaranas din po ng kagayang senaryo po sa inyo. Huwag po tayong panghinaan ng loob sa pagbibreed. Sige lang po tayo ng sige. Aayon din sa atin ang panahon mga kaibon. So hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.